Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi ang Kung palagi kayong nanonood ng Batang Quiapo, pahingi naman ng isang like dyan. At kung pwede pakishare na rin bilang pagsuporta, maraming salamat. Narito ang ating update at kunting advance episode na rin dito sa EPG's Batang Quiapo. Ramon Montenegro gulat na gulat, hindi makapaniwala na si Olga ay sumagot na sa kanya at hindi niya na ito mauutusan. Mismong itong si David ay nagtataka, tila hindi masaya itong si Olga na siya ay magpapakasal kay Catherine. Ayon kay David, napabulong ito sa kanyang sarili. Tutol yata itong si Olga sa kanyang mga plano. Ramon Montenegro nagtataka ng husto, bakit nga daw nasabi ni Olga ito? Panigurado may problema nga daw umano itong si Olga sapagkat hindi nga daw umano ganito ang ugali ni Olga noon. Ngunit sa pagkakataong ito ay binastos niya lang naman harap-harapan itong si Don Julio sapagkat ayon kay Don Julio, si Olga nga daw umano ang gagawa ng paraan upang ihanda ang kasal na magaganap dito kay David at kay Catherine. Kaya naman itong si Olga ay nanggagalaite. Hindi nga daw siya umano ipinanganak upang magiging utusan lamang. Maghanap daw itong si Don Julio ng kanyang maaring uutusan. Galit itong si Don Julio. Bakit nga daw sumagot itong si Olga? Sapagkat tatay niya pa rin daw ito. Ngunit ayon kay Olga, tila binaliktad niya nga ang mga pangyayari kagaya nung sinabi ni Don Julio na ampon ka lang Olga. Kaya dito napapasabi itong si Olga na hindi kita tatay dahil ikaw na mismo ang nagsasabi na ampon lamang ako. Tamimi itong si Don Julio, hindi makasagot. Ngunit itong si Ramon ay nagtatalak ito. Gusto niya na sanang banatan itong si Olga. Ngunit agad ngang umalis si Olga sa harapan ni Don Julio. Kaya ayon kay Don Julio ay hayaan na lamang daw itong si Olga. Baka may problema lang daw itong dinadala, pero makukonsensya nga daw ayon kay Don Julio itong si Olga. Ngunit dyan ay nagkakamali itong si Don Julio dahil simula ngayon ay itong si Olga ay talaga namang susuwayin niya na ang utos nitong si Don Julio at magsisimula na siyang magre-rebuild sa pamilya Montenegro. Talagang babanggain na ni Olga itong si Don Julio. Pagpatuloy pa rin itong aalipinin itong si Olga. Pumunta si Olga sa libing nitong si Babos at Mayor Celso. Ngunit nasalubong agad ni Olga itong si Rigor Di Magiba. Agad niyang tinanong ni Olga si Rigor kung nahuli o natusta niya na ba itong si Tanggol, dahil inamin ni Olga na siya nga daw ang tumawag ng mga kapulisan na nandito sa bahay nila Jilly, ang Puganti at si Jesus Nazareno Di Magiba. Kaya itong si Rigor agad niyang sinagot itong si Olga na hindi nga daw nila nadali at hindi rin daw nila ito natusta. Kaya napaisip itong si Olga, napakapulpul nga daw masyado ang mga pulis na ito na nag-iisang tao nga lang daw ay hindi pa kayang tustahin. Kaya naman itong si Olga ay agad itong dumiritso sapagkat oras na nga ng libing ng kanyang anak na si Bubbles. Habang sila Tanggol ay pinagmamasda na lang habang sila ay nasa malayo nung nilibing na itong si Bubbles. Pagkatapos umalis ang lahat,
pati mga kapulisan dahil matagal nga sila tanggol na naghintay. Pag maubos na ang mga tao, agad silang pumunta sa libing ni Mayor Silso at Bubbles. Dumating nga sila tanggol doon pero wala nang mga kapulisan, kahit isang tao ay wala na, at doon sinabi lahat ni Tanggol ang kanyang hinaing dito sa libingan nitong si Bubbles. Talaga namang ipinangako niya nga daw umano dito kay Bubbles na igaganti niya at talagang hahanapin niya kung sino ang punot dulo sa dahilan ng kanyang pagkatusta. Senyora Bettina biglang nagbago at nagdesisyon ito na hindi itutuloy ang kasal nitong si David at Catherine dahil nakita niya at nasaksihan niya kung anong ugali meron itong mga Montenegro, dahil mismong nagkakasagutan lang naman itong si Senyor Facundo at Ramon Montenegro. Ayon kasi dito kay Senyor Facundo, tinatakot ba daw umano siya nitong si Ramon? Agad namang napauo itong si Ramon sapagkat ang gustong mangyayari ni Ramon Montenegro ay mabawi niya na ang kanyang pera. Ngunit ayon kay Senyor Facundo, lahat nga daw ng pera ni Ramon Montenegro ay ibibigay niya ito pagkasal nga daw umano ng mga bata, pero lahat ng iyan ay hindi na matutuloy dahil itong si Senyora Burara Bettina bigla itong natauhan nung sinabi ni Senyor Facundo na ganun nga daw umano kagulo ang buhay ng kanyang pamilya pag mapakasal niya itong si Catherine dito kay Jesus na impostor na si David. Kaya naman itong si Senyora Burara Bettina ay napapaisip-isip ito, kaya itong si Catherine ay hindi matutuloy na ito ay ikakasal kay David. Samantalang itong si Lola Tinding nagulat dahil nakita niya itong si Catherine na sobrang lungkot nito at nagmukmok sa kwarto. Hindi na naman ito kumain, kaya agad nilapitan ni Lola Tinding itong si Senyorita Catherine at tinanong kung ano nga ba daw umano ang kanyang problema. Inuuto ng tudo ni Lola Tinding ngayon itong si Catherine dahil naaawa nga siya dito sapagkat hindi na ito kumakain, baka masisiraan ito ng bait dahil itong si Lola Tinding ay talagang alalang-alala siya sa naturang dalaga. Talaga namang kinausap niya ng masinsinan dahil ang gusto nitong si Lola Tinding ay malaman kung ano ang hinaing nito. Kaya dito napapasabi itong si Catherine kay Lola Tinding na ayon dito kay Catherine, pinipilit nga daw siya umano na ipapakasal sa isang lalaki na kahit kunti ay hindi niya nararamdaman ang naturang pagmamahal nito. Kaya ayon kay Lola Tinding, hindi nga daw umano maaawat pag ang kanyang lula na mismo ang magdesisyon sapagkat yun nga daw ang kanyang kagustuhan, kailangan yun nga daw ang masusunod. Kaya naman itong si Catherine ay pinayuhan ito ng tudo nitong si Lola Tinding na matutunan niya nga daw umanong malin sa katagalan ang naturang lalaki. Ngunit nakita ngayon ni Senyor Facundo itong si Lola Tinding at Catherine na nag-uusap, agad niyang lumapit itong si Senyor Facundo at dito kinausap niya ang kanyang apong si Catherine kung saan ay umiyak ito, talagang lungkot na lungkot. At dito napasabi na lamang itong si Lola Tinding na dapat hindi nga daw umano pipirsahin ang bata dahil kawawa daw talaga pag ito ay pipilitin sa isang bagay na hindi naman niya gusto. Talagang magsisisi sa bandang dulo kung saan ay ikinumpara ngayon ni Lola Tinding ang kanyang buhay dito kay Catherine. Kaya nga daw hindi ito nag-aasawa dahil magulo nga lang daw umano sa buhay pag hindi mo mahal ang isang tao. Napapasagot ngayon itong si Senyor Facundo mismo nga daw, kaya nga daw napakagulo ang kanyang buhay sa ngayon
dahil itong si Bettina ay napipilitan lamang itong si Senyor Pakundo na magiging asawa niya itong si Bettina, kaya agad umalis itong si Ulatinding sapagkat hindi na siya pwedeng manghimasok sa problema ng mga kabalyero, lalo na dito sa kay Senyor Pakundo. Samantalang dumating na nga ang isang pagkakataon kung saan ay nagkakaharap na nga itong si Ramon Montenegro at itong ating bidang si Tanggol. Talaga namang nagkakatutukan, ngunit sa pagkakataong ito ay katabi ni Ramon Montenegro itong si David, habang kausap kasi ngayon nitong si Tanggol itong si Marites at itong si Camille. Bigla lang dumating itong si David at kasama pa itong si Ramon Montenegro, kaya agad na pabunot itong si Ramon at Tanggol ng baril. Ngunit itong si Marites ay talaga namang napahands up ito, sabay sabi na wag nga daw umanong magpapaputok itong si Ramon, wag niyang barilin itong si Tanggol dahil ito nga daw umano ang kanyang anak dito kay Tess. Hindi nga daw umano itong katabi niya sapagkat ito nga daw ay si David. Dagdag pa ni Marites, ano nga ba daw umano ang nakain ni Ramon Montenegro? Hindi nga daw umano sila pwedeng magbabarila ni Tanggol sapagkat ito nga daw umano ang kanyang tunay na anak na itong si Tanggol, sapagkat si David nga daw ang kanyang katabi sa ngayon habang nakatutok ang baril ni David dito rin kay Tanggol. Samantalang si Tanggol lamang mag-isa, itong si Camille ay talagang titig na titig dito sa kanyang asawang walang kwenta na itong si David. Kaya dito ay nahimasmasan ng tudo itong si Ramon Montenegro, samantalang itong si David ay biglang kinabahan, nanginginig ang kanyang tuhod, takot na takot kung saan ay alam lang naman ngayon ni Ramon Montenegro na ang kanyang tunay na anak ay itong si Tanggol na nakaharap niya sa ngayon, habang itong si Tanggol ay naguguluhan ito ng tudo kung kakalabitin niya ba ang gatilyo ng kanyang baril. Kung sakali kasing totoo ang sinabi ng kanyang nanay na si Marites habang naka-hands up ang kamay nito, baka sila nga lang daw umano ang mag-amang tunay ang magtutustahan. Kaya naman sa pagkakataong ito ay itong si Ramon Montenegro ay talaga namang naguguluhan rin ng husto, sapagkat naniwala lang naman kasi itong si Ramon na ang kanyang anak ay itong si David na mismong katabi niya sa ngayon. Kaya naman itong si Marites ay talaga namang pinanindigan niya bilang nanay, sapagkat itong si David at itong si Tanggol ay pareho niya ng anak ang dalawang ito. Kaya itong si Ramon Montenegro biglang ibinaba ang kanyang baril. Ganon din itong ating bidang si Tanggol, sabay tanong kay Marites kung sigurado ba daw umano siya sa kanyang pinagsasabi na ito ang kanyang tatay na si Ramon Montenegro, dahil galit na galit lang naman itong si Tanggol dito kay Ramon. Ngunit itong si Ramon hindi na ito nagtatanong dito kay Marites, sapagkat alam na alam at talagang nararamdaman ni Ramon Montenegro na ang kanyang tunay na anak ay walang iba kundi itong si Tanggol, sapagkat kung makita niya nga itong si Tanggol ay talagang dito niya lang nararamdaman ang kanyang napakalakas ng tibok at lukso ng dugo, kung saan ay tila nagsasabi na Ramon, ito ang iyong anak, kaya wag mo itong tustahin, dahil hindi niya nga makalabit-kalabit ang gatilyo ng kanyang baril kahit tutok na tutok dito kay Tanggol. Kaya itong si David sa ngayon ay agad pinilipit, binigwasan ng tudo ni Ramon Montenegro. Kaya tutukan natin kung paano tutustahin ni Ramon itong si David, dahil kahit awatin nitong si Marites na wag paslangin itong si David, sapagkat itong si Ramon ay hindi niya nga nagawang patawarin
itong si David dahil malaki-laki na nga ang nakuhang pira ni David sa yaman ng mga Montenegro. Ang ayaw pa nitong si Ramon, yung niluluko siya harap-harapan, kung saan ay talaga namang napapaniwala ni David itong si Ramon na siya ang tunay na anak nito. Ngunit itong si Marites ay nagmamakaawa ito kay Ramon Montenegro. Wag lamang tustahin si David. Ngunit itong si Ramon ay buo na ang kanyang desisyon sapagkat itong si Tanggol ay talagang napapaniwala ni Marites ng gusto sapagkat pinaliwanag lang naman ng masinsinan ni Marites dito kay Tanggol kung paano niya ito at kung anong nangyari, kung bakit niya naging tatay itong si Ramon Montenegro. Kaya tutukan na lang natin dahil lahat ng iyan ay mangyayari pero medyo matagal-tagal pa na panahon. Sa pagkakataong ito kasi ay nandito pa itong ating bidang si Tanggol sa lugar kung saan sila nagha-hideout nitong si Marcelo, kung saan ay matinding payo ang ginawa ni Marcelo dito sa ating bidang si Tanggol, kung saan ay tama nga daw umano ang desisyon ni Tanggol na magpayaman ito.